Catherine POV. Saan na nga ba tayo? What was our topic earlier, Best? If you already enrolled in CU? Banggit ko sa kanya. Tomorrow pang schedule ko sa enrollment. Accompany me tomorrow to enroll. She asked me. Napaisip ako kung may gagawin ako bukas. Hindi ko naman check up bukas. Twice a month ako nagpapa-check up. Tiningnan ko si Arcus. May lakad ba tayo bukas na hindi ko maalala? Maang natanong ko sa kanya. Lumingon si Arcus sa akin at umiling. Wala naman, babe. Tipid dito ang sabi sa akin at bumalik sa phone ko. By 15 minutes the grab is here. Tugtong na sabi ni Arcus sa amin. Wala raw kaming lakad bukas, Tinay. Sige, samahan ka namin para di ka maligaw. Pagpayag na pagkasabi ko sa kanya. Nagsalubong ang aking kilay na may napansing dalawang babae na nakatingin sa amin. Madaling sabihing nakatingin kay Arcus. Hinaharot nila yung boyfriend ko. Inakla ko ang aking kanang kamay sa braso ni Arcus at ngumiti sa dalawang babae. Di ka pa rin taga nagbabago, Catherine. Selosa ka pa rin. Bagay taga kayong dalawa? Rinig kong usal ni Tinay sa akin. Sila naman kasi, di ba nila nakikita na may jowa tong tao? Pagtataray kong wika. Basta samahan ka namin, ha? And bakit pala sa Carter's University pinili mo? Akala ko sa DLSU. Tanong ko sa kanya. Naalala ko kasi yung sinabi ng mami nung nag-video call kami. Sa DLSU dapat siya mag-e-enroll. Secret. Napasimangot ako sa sinabi niya. Hala, ang daya. Bakit nga? Pangungulit ko sa kanya. Our car is already here. Come on. Pag-aya sa amin ni Arcus at nauna na uli siya lumakad. Nang makapasok sa backseat ng kotse, sa passenger seat umupo si Arcus para bigyan kami ng time na makapagkwentuhan. Sabihin mo na kasi, Tinay, magtatampo ako sa'yo. Pananakot ko sa kanya. Hindi ka naman mabiro hanggang ngayon, matampuhin ka pa rin, Catherine. Ani yan sa akin at tinusok ang aking bewang. Mamaya ko na sasabihin, sa inyo ako matutulog para makapagkwentuhan tayo? Masaya niyang sabi sa akin kaya tumango ako sa kanya. Okay, girls night out? Sabay naming sabi pero mahina lang. Nakakahiya kay tatay eh. Umabot ng 2 oras ang biyahe namin pa uwi. Buhol-buhol ang traffic kanina sa may EDSA. Hinatid namin si Tinay sa kanila. Naghihintay na rin kasi roon ng lola at lola niya. Mamaya nandito na si Tinay. Sa amin siya matutulog katulad ng mga bata pa kami. Ang dami kong gusto malaman sa kanya. Habang nasa ibang bansa siya nag-aaral. Buti na nga lang matataas pa siya managalog. Kundi nagkabuhol-buhol na rin ang gila ko kanina. Catherine, princess! Tinay is here. Rinig kong sigaw ni Mami galing sa sala. Pinalitan ko kasi ang bedsheet at pillowcase ng kama at unan ko. Nakakahiya naman kay Tinay. Balik na sigaw ko rin. Tinago ko rin ang medicines ko. Mahirap na. Baka magtanong siya at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Nang makitang maayos ng buong sulok ng aking kwarto, bumaba na ako. Tinay? Malakas na ani ko sa kanyang pangalan at tinalon ko siya ng aking pagkakayakap. Lumambitin ako sa kanyang leeg. Mas matangkad kasi siya sa akin. You still don't really change, Catherine? Tumiim ang mga labi niyang sabi sa akin. Napahagik-hik ako sa kanya at napakamot sa aking kanang pisngi. Bakit ikaw? Nagbago ka na ba? Usal ko sa kanya at tinaas baba ang aking 2 kilay. May nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Nagsulubong ang magkabilang kilay ko dahil sa kanya. Lumingon ako kay Mami. Mami, akyat na po kami ha? Marami po akong kailangang itanong dito. Tumango na lang sa akin si Mami at tinaas ang kanyang kanang kamay. Thank you po, Tita Carmel. Okay po, Mami. Umakyat na kami sa kwarto ko at tumalong umupo ako sa kama. Come on, Tinay. Magkwento ka na kung bakit di ka sa DLSC pumasok.
Hinila ko siya paupo sa akin tabi. Nagilibot pa kasi ang mga mata niya. Naglinis ka pa no? Panigurado marami ang kwarto mo kanina. Pangaasar na sabi niya sa akin. Sinamangutan ko nga. Hindi ha? Just change the bed cover and pillowcase. Nakakahiya naman sa'yo eh. Wika ko sa kanya. Just a joke, Catherine. Anyway, how is your relationship with Arcos? Naging seryoso na ang tanong niya. Napaiwas ako ng tingin at kinikiling ang aking ulo. Maayos naman kami ni Arcos pero napahinto ako sa akin sasabihin at tumingin kay Tinay. May nagiging close na siyang iba kaysa sa akin, sa atin. Mahinang sabi ko. That better. He is now out of his comfort zone. He is no longer quiet and he only talks to a few people before Catherine. Napaisip ako sa sinabi niya. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Hindi naman sa ganun, Tinay. Napabuga ako na malakas. Gusto ko nga may makausap na siyang iba at hindi na siya gaano mailap sa ibang tao. Pero? Tanong niya sa akin. Nagseselos ka sa kinakausap niya, no? Nagulat ako sa tinanong niya sa akin. Napayuko ako tumango sa kanya. Sino ba naman di magseselos, Tinay? Matalino yun katulad niya at maganda rin. Mahinang sabi ko sa kanya. Babae pala kaya ka nagseselos? Don't you believe Arcos that the man loves you, Catherine? She emphasized at me. Napatingin ako sa kanya. Naniniwala naman ako kay Arcos, pero grabe tong insecurity ko sa kanya. Pinalo niya ang aking braso. Sira, huwag ka mag-alala. Di ka ipapalit ng gamper ang Arcos na yun sa iba. Pagpapagaan na sabi niya sa akin. Napangiti ako sa kanya. Hindi pa rin siya nagbabago sa pagpapagaan sa aking damdamin. Oo nga pala. Sagutin mo na yung tanong ko, Tinay. Ba't nagpasya kang sa Carter's University kaysa sinabi ni tita? Ulit na tanong ko sa kanya. Akala niya siguro makakalimutan ko ng tungkol doon. Akala ko lusot na ako. Natatawang wika niya sa akin at humiga ng diretso sa kama. Humiga na rin ako pero patagilid ang aking paghigat nakaharap ako kay Tinay. Bakit nga? Tumagilid na tumingin din siya sa akin. Dahil kay Griffin? She smirked at me. Griffin? Tanong kong usal sa kanya. Umupo ko sa kama at tiningnan siya. Sinong Griffin? Wala naman akong kilalang Griffin ng pangalan. Griffin Angeles. I met him there abroad. He was my classmate for a year, but he came back here to the Philippines. Umpisa niyang sabi sa akin. Nakinig lang ako sa kanya. Nalaman ko kasing sa Carter's University siya mag-aaral. Nakakainis yung ngiti mo, Catherine. Oo na, may crush ako sa kanya. Para rin siyang si Arcos, yung ugali at sa talino. Masungit din yon, ilan lang ang pinapansin niya. Pagpapatuloy na kwento niya. Hala, anong course ang kinuha niya? Excited na tanong ko kay Tinay. Napanguso siya sa akin. Hindi ko alam, Catherine. Nang-stalk na ako sa social media niya, pero wala akong nahanap na sagot. Malungkot na sabi niya sa akin. Pati tuloy ako nalungkot din. Ay, alam ko na. Hanapin na lang natin ang pangalan niya bukas sa bulletin board. Nandun lahat ang name ng mga first year sa iba't ibang department. Except na lang kung mag-enroll pa lang din siya. Mahabang itanya ko sa kanya. Kuminang ang mga mata niyang tumingin sa akin. Sige, Catherine. At sabay kaming tumili sa isa't isa. Magkayakap kami ni Tinay na madatnan kami ni Mommy. Girls, matulog na kayo at bukas aalis pa kayong dalawa. Napahiwalay kami sa isa't isa at ngumiti kay Mommy. Opo, Mommy. Opo, Tita Carmel. Good night po. Sabay naming sabi ni Tinay at pinatay na ni Mommy ang ilaw sa kwarto. Masaya akong nakabalik na si Tinay sa Pinas. May makakasama at makakapagkwentuhan na ulit ako na di ko na share kay Arcos dahil sa girls thing. Kinikilig ako sa pinag-usapan natin kagabi, Tinay.
Sana makita natin pangalan niya sa bulletin board. Masayang ani ko sa kanya habang kumakain kami rito sa dining. I just wish he could enroll Ali para malaman natin ang kursong kinuha niya. Marahan na sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Sumubo ako ng aking pagkain at ginuya ito. Gwapo ba si Griffin? Ngayon lang kita nakitang na in love ha? Talagang sinundan mo pa siya. Pangiintriga kong sabi sa kanya at sumubo ulit. Ngumiti siya sa akin ng napakalaki. Sort of, Catherine. Hindi ko siya may kumpara sa ibang lalaki. Kuminang lalo ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Mami! Hiyaw kong tawag. Si Tinay, in love na po siya, Mami. Huwag ka nga maingay, Catherine. Nakakahiya ka. Ako nahihiya sa'yo eh. Saway na sabi niya sa akin at pinalo pa niyang aking kamay. Natutuwa lang kasi ako sa'yo, Tinay. Yung mga bata pa tayo, matatakotin at takot kang lumapit sa ibang lalaki. Kaya nga naging magkaibigan tayong dalawa eh. Pero may crush ka na. Si Tinay Gomez may crush ng lalaki. Tunay na lalaki din na anime. Pangaasar ko sa kanya at tinusok ang kanyang kanang pisngi. Enough na, Catherine. Pagpigil niya sa akin. Kumain na ulit tayo. Mahuli ako sa pag-enroll niya sa ginagawa mo. Dugtong na sabi niya sa akin. Oo naman po, Manang Tinay. Pangaasar ko pa rin sa kanya. Pinagpatuloy namin ang aming pagkain hanggang mabusog kaming dalawa. Babe? Sabay kaming napalingon ni Tinay sa bukanan ng kusina nang marinig namin ang boses ni Arcus. Your lover was already here, Catherine. Let's go. She smirked at me. Wala na akong nagawa, kundi tumayo na rin at nilagay namin ang aming pinagkainan sa sink. Mami, alis na po kami. Paalam kong wika kay Mom at humalik sa kanyang pisngi. Be careful where you go, princess. Pahabol na sabi sa amin ni Mami at kumaway pa to sa amin ni Tinay. Opo, Tita Carmel, mag-iingat po kami. Sabi ni Tinay kay Mami. Naabutan namin si Arcos na nakaupo sa isahang sofa na makita niya kami ay agad tong tumayo. Tara na, Arcos. Tawag ko sa kanya at kinitian siya. Tumayo siya at lumapit sa amin. Naka-poker face na naman ang mukha ni Arcos. Bugnutin talaga kahit kailan. Kinuha niya ang bitbit kong shoulder bag at siya na ang nagsuot nun. Napangiti ako nang maalalang pinag-usapan namin ni Tinay kagabi. Tiningnan ko si Tinay at kumisi sa kanya na siyang kinagulat niya. Babe, alam mo ba si Nagulat ako nang takpan niya ang aking bibig at pinandilatan niya ako. Sige, subukan mo sabihin kay Arcos, Catherine. Friendship over na tayo. Madidiin na sabi niya sa akin at nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Tinanggal ko ang kamay niya sa akin labi. Ito naman, di ka mabiro, Tinay. Joke lang naman. Usal ko sa kanya at tumawa niyang mahina. Nakita kong nakatingin sa amin si Arcos na nagtataka. Tara na nga, baka abutan pa tayo ng traffic. Paglilihis ko sa aming usapan at tinulak na si Tinay palakad. Nag-jeep na lang kami papunta sa Carters University. Di pa naman gaanong marami ang mga sumasakay at di pa naman din mainit kaya ayos lang. Anong course nang kukunin mo, Tinay? Usisa ako sa kanya. Alam ko kasing di education ng course na kukunin niya. Lumingon siya sa akin. Nakasilip kasi siya sa bintana ng jeep na akala mo gumagawa ng commercial. Business administration na kukunin ko. Yun ang gusto ni Mami eh. Ani niya sa akin at bumalik na sa pagiging commercial mother niya habang tinatangay ang kanyang buhok. 15 minutes na makarating kami sa tapat na campus. Marami rin ang pumapasok. Baka siguro mag-e-enroll pa lang sila o may need na gawin sa loob. Medyo malaki rin pala ang campus. Wika ni Tinay na makapasok kami sa loob mismo. Malawak ang quadrangle papasok ng campus. Hindi pa to mismo ang pinaka-main ng quadrangle kung saan nakapalibot ang mga nagtataasang building. May mga clubs and activities din sila? Rinig ko ang tanong ni Tinay at nakatingin siya roon sa mga player ng soccer. Tumango ako sa kanya.
Marami ang club and activities dito, Tinay. Isang typical na college life ang meron sa campus. Cool na sabi ko sa kanya. Ganyan din kasi ako nung una. Napawawa ko sa mga nakikita ko. Ikaw, saan ka sasaling club, Catherine? Tanong niya sa akin kaya napaisip ako. Hindi ko pa alam. Baka sa arts. Gusto ko mag-drawing at magpinta. Si Arcos naman sa literary publication sumali. Sagot ko sa kanya. Ikaw, saan ka sasali? Balik na tanong ko sa kanya. Nakita ko napatitig siya sa ibang bagay. May anime club ba rito? Napatanga ako sa sinabi niya. May ganun bang club? Yes babe, may anime club ako nabasa sa list ng mga club dito. Napatingin ako kay Arcos dahil siyang sumagot sa tanong ko. May anime club pala talaga? Di ako makapaniwalang sabi sa kanila. Ayun, sa anime club ako sasali. Bago niyan, bilisan natin maglakad para nasa Luneta tayo dahil sa mga lakad natin. Sabi niya sa amin at hinila niya ako para bumilis ang paglalakad ko. Kasalanan ko bang maikli ang mga bayas ko? Saka, sinasabayan ko lang naman sila maglakad. Tumungo kami sa registrar. Doon kasi kami tinuro ng mga pinagtanungan namin kanina. Iba pala ang process ng kay Tinay. Tinay, ikaw na lang maglakad? Pagod na sabi ko sa kanya at umupo rito sa may gilid. Pagod na yung mga paa ko. Alam mo namang malaki tong campus. Dugtong na sabi ko at pinaypayan ko ang aking sarili gamit ang kanang kamay ko. Nakatingin lang siya sa akin at tumango. Sige, dyan lang kayo ha. Lesson naman to then pwede na tayong tumingin sa bulletin board na sinasabi nyo. Tumango na lang ako sa kanya at hindi na siya pinansin. Bakit sobrang init naman yata ngayong araw? Buntong hininga ko at napasandal sa inuupuan namin. Malapit naman na matapos ang buwan ng May, pero grabe pa rin magpasikat tong si Haring Araw. Bigay todo pa rin siya. Napaangat ako ng tingin na makitang tumayo sa Arcos. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya at nakatulalang tumingin sa kanya. I'll just buy us something to drink. I'll be right back, babe. Wika ni Arcos sa akin at tumango ko sa kanya. Ingat ka, ito yung payong o Arcos. Abot ko sa kanya at lumakad na rin paalis. Sobrang init talaga. Nakakapaso pa rin ng init kahit nasa silong ka na. Napaayos ako ng pagkakaupo na makita ko naglalakad sa Ellen. Bagong gupit ng buhok niya, hanggang balikat na lamang to na siyang bumagay sa kanya. Bakit siya nandito? Enrolled na naman siya last week. Tatawagin ko sana siya, pero tinikom ko na lang ulit ang aking labi. Wala rin namang saysay kung magtatanong ako sa kanya. Di naman kami gaano close, baka magtaka lang yun sa akin. Lumipas ang ilang minuto nang sabay na dumating sina Arcos at Tinay. Masayang pagmumukaan nakita ko na makalapit sa amin si Tinay. Enrolled na ako! Masaya niyang balita at tinaas pa niya ang core. Buti naman, tumayo na ako at binigay kay Tinay ang isang bottled water na binili ni Arcos. Nilago kong akin at halos mga lahati ko to. Uhaw na uhaw talaga ako. Ba't naman kasi nakalimutan kong magbaon ng tubig? Kinuha ni Arcos ang hawak kong bottled water at binalik niya yon sa plastic na bitbit niya. Maging kay Tinay inilagay niya roon. Sa bulletin board na tayo. Wika ko sa kanila, tinungo namin ang daan papunta roon. Tinay, nasa engineer course na ako, pero walang Griffin ako nakikita. Sigurado ka ba dito siya mag-aaral? Bagot na tanong ko sa kanya. Nakakailang buklat na ako ng mga course, major and section dito sa bulletin, pero walang Griffin Angeles ako nababasa sa mga yon. Nagdodouble na nga mga tingin ko kaya inuulit ko pa ulit. Napaboga ako. Nang last na major and section na ton titingnan ko para sa engineer course. Pero wala pa rin talaga. Maybe he just enrolled like you, Tinay? Napatingin ako kay Arcos ang sabihin niya yon. We can also look at the clubs to see if his name is there. Need mo rin naman pumunta roon para ilagay ang name mo sa anime club. Suhestyon ni Arcos sa amin.
Sabay na tumango kami ni Tinay sa sinabi niya. Baka nga tama si Argus. Baka sa clubs namin makita ang name niya. Dumiretso kami sa west wing ng campus. Isang buong building na yon ay para sa mga club roon. Nandoon lang sa first floor ang bulletin board. Napingawi ako na makitang maraming estudyante ang naroon. Mga bagong enroll yata mga to. Naghintay muna kami bago kumonte ang mga estudyante. Naglalagay ng mga name nila. Nang wala na gaano, ay saka kami tumingin ulit doon. Nagsulat na ako sa anime club, wala siya roon. Disappointed na sabi niya sa amin. Una kong hinanap ang literary club. Naalala kong sinabi ni Tinay kagabi. Katulad siya ni Argus, baka ito rin ang gusto niya. Sa pag-iisa ko ng mga pangalan na nasa literary club, iba ang nakita ko. Nakita ko ang pangalan ni Ellen. Magkaklab sila ni Argus? Kinagat kong aking ibabang labi ng palihim. Matagal kong tiningnan yun bago ko umalis sa club nila. Sunod kong tiningnan ng art club ko nasaan ako. Nakita kong pangalan ko sa list at gano'n na lang panalaki ng aking mga mata na makita ang pangalan na yon. Griffin Angeles. Basa ko sa huling pangalan na nasa art club. Tinay, nakita ko na! Kinikilig kong pahayag sa kanya at tinuro ko tong binabasa ko. Nasa art club siya, kaklab ko siya. Lumapit siya agad sa akin at tiningnan akong tinuturo sa kanya. Griffin Angeles. Ulit niyang sabi sa pangalan na huling tao sa club namin. Marketing course ang kinuha niya? Magka-department kayong dalawa? Manghang sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Pababantayan ko yung future jowa mo, Tinay. Akong bahala sa'yo. Mayabang niya sabi ko sa kanya. Finally, nakita na rin. Rinig kong sabi ni Arco sa aking gilid. Pagod na rin siguro siya kakahanap. Tara na, Tinay, uwi na tayo. Baka matuno pa yung papel namin. Libre mo kami ni Arcos ha? Ako nakahanap sa future jowa mo. Paalala ko sa kanya. Oo na. Ani niya at hinila na ako. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi na nawala sa labi niya ang matamis niyang ngiti. In love na nga ang best friend ko roon sa girlfriend na yon. Ano kayang itsura nun? At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.